Baguio City experienced heavy rain and strong winds due to Typhoon Uwan. And for the latest, we have mobile journalist Jazz Paredes on the ground. Jazz, ano na ang lagay ng panahon dyan ngayon sa Baguio City? Angela, simula nung tumaan dito yung Super Typhoon Uwan kaninang alas 9 ng gabi ay hanggang ngayon patuloy pa rin yung bugso ng ulan dito. Pero Angela, ang pansin-pansin natin dito sa Baguio City ay talagang napakalakas ng hangin. Katunayan nga niyan kanina paglabas natin ay halos sumipol yung tunog ng hangin dito sa sobrang lakas ng tama niya dito sa Baguio City. Pero sa ngayon, binabantayan natin yung panahon at hindi pa rin tumitila yung ulan hanggang sa ngayon, Angela. Pero yung winds, Jazz, has it died down in Baguio City or pabugso-bugso pa rin? Diego, pabugso-bugso pa rin. Yung pinaka-peak talaga nung paglakas ng hangin ay talagang kaninang gabi hanggang madaling araw hanggang 4 a.m. Yun yung talagang actually doon sa pinutuluyan natin ngayon, halos kalampagin niya yung bintana natin sa sobrang lakas ng hangin. At kahit nasa loob man tayo ng ating pinutuluyan, naririnig natin yung pagsipol ng hangin dito, kaya talagang napakalakas talaga ng hangin. Pero ngayong umaga, Diego, hindi na siya gaanong malakas, pero mahangin pa rin yung lagay ng panahon dito. Jazz, sa pag-iikot mo, have you seen any uprooted trees or mga broken branches along the road? Marami-rami tayong nadaanan, Diego, kanina. Actually, meron tayong mga nabuwal na puno around Padre Burgos, Padre Zamora. Meron din tayo sa Governor Pac Road, Camp 7, Bukaucan at Padre Burgos. Kanina pagdaan natin, noong bandang 6 a.m., nung bumagsak siya ng 12:30 a.m. madaling araw, ay not possible yung daan doon sa Bukaucan. Pero upon clearing operation, 6 a.m. ay cleared na yung road sa Bukaucan. So, possible na siya po 6 a.m. Habang doon naman sa Padre Burgos, meron ding bumagsak na malaking puno doon sa may residential area siya at malapit sa Barangay Hall. Ang pagkakakwento nga sa atin nung may-ari ng bahay, nung may-ari ng pine tree, around 11:20 p.m. ng gabi bumagsak yung puno. Nagulat sila, akala nila may sumabog na transformer. Yun pala, bumagsak yung kanilang pine tree na nasa 40 years old na raw yung tanda at tumama doon sa kable ng kuryente sa may City Hall, kaya nawala ng kuryente doon sa kanilang area. Sa ngayon ba, Jazz, sa iyong pag-iikot dyan, may nakita ka ng mga, tawag dito, yung mga landslide, naiulat na landslide, pagsasara ng mga ilang kalsada? Go ahead. Angela, sa ngayon wala pa tayong nakikitang mga kaso ng landslide, pero ayon sa Ardana or sa assessment ng Baguio PIO kanina, meron na tayong naitalang isang landslide or rockfall ngayon. Sa ngayon lang hindi pa natin ma-verify kung saang banda ito sa Baguio City, pero sa pagdaan natin kanina, yung mga non-passable roads ay hindi dulot ng landslide, kundi dahil sa mga nabuwal na puno at mga poste ng kuryente na hanggang sa yung ngayon ay patuloy pa rin yung kanilang clearing operations, Angela. Just klaruhin ko lang, meron bang mga evacuation center dyan na nakaset up at may mga lumikas ba? Base sa Diego, dun sa Ardana rin, dahil sila ang nagbibigay ng latest assessment sa lagay ng panahon at sa mga evacuees at yung sa mga landslide dito sa Baguio City. Base dun sa huli nilang update, around 9 p.m. to gabi, meron tayong 81 families na naka-evacuate sa City Hall ng Baguio City. I-verify lang natin to, Diego, kung dito nga ba yung evacuation center, dahil bine-verify pa natin kung saan natin sila makikita at hindi pa rin natin na-verify kung pinauwi na ba itong mga evacuees. Pero ayon sa huling update ay nasa 81 families daw yung nag-evacuate. Karamihan sa kanila ay yung mga nakatira sa mga landslide prone areas at nag-evacuate na sila ng maaga para makasiguro na kung maging grabe man nga yung epekto ng Bagyong Uwan ay naka-safety na sila sa mga evacuation center, Diego. Yeah. Just klaruhin ko lang, Gillian and Cannon Road are closed. Is Marcos Highway open para at least sa mga gusto magpadala ng mga relief goods? Diego, sa ngayon ay bukas naman ng Marcos Highway dahil nga sarado yung Cannon Road. Ito yung isa sa mga alternatibong daanan na pwede nating daanan ngayon at dahil nga rin may mga saradong daanan kagaya nga sa P. Burgos, sa Bukaucan, okay na rin. Pero ito talaga yung Magsaysay tsaka yung Marcos Highway, yung isa mo main roads natin na yun na dadaanan kung kailangan mong mag-pass by dito sa Baguio City, Diego. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. That was our mobile journalist, Jazz Paredes, reporting live from Baguio City.